$200,000 o katumbas ng 10 million pesos ang ginastos di mano ng kampo ni Pangulong Duterte para magbayad ng online trolls na nag-umpisa raw nung kampanya. Ayon ito sa isang pag-aaral ng University of Oxford sa England. Buwelta naman ng Pangulo, marami siyang online followers at hindi na niya kailangan pang magbayad sa kanila ngayong presidente na siya. May report si Sandra Aguinaldo. Tila bawat kibot ng maraming Pinoy ngayon naka-upload sa social media. Mula selfie hanggang sa litrato ng mga pagkain at samot-saring artikulo nakapost sa kani-kanilang account. Sa lahat ng ito, madalas nakikipagsabayan ang itinuturing ngayong pambansang panggulo, ang social media trolls. Batay sa inihaing resolusyon sa Senado nitong Enero, ang mga troll ay internet users na kadalasang anonymous o tago ang pagkakakilanlan. Sila ang pinanggagalingan ng mga kontrobersyal na post para malihis ang dapat sanay makabuluhang usapan ng iba pang netizen, manipulahin ang opinyon ng mga internet users o di kaya magpakalat ng propaganda. Ayon din sa inihaing resolusyon ni Senator Antonio Trillanes nitong Enero, ginagamit na rin ang social media trolling para kumita ng pera ang ilang netizen ng hanggang $2,000 o halos 100,000 pesos kada buwan. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayarang cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million? 10 million pesos, ang gastos. sir. Yes po. Oh? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa elections, more than. More na. You're allowed more than. No? And they were all during the campaign, pero nga hindi ko naman kailangan. Oxford University. Paskilahan sa mga bubo yan. Ito to. Giit ng Pangulo, hindi na niya kailangang magbayad ng trolls. Mayroon akong mga followers, ma'am. Isa dyan si Mocha. But Mocha has been with me during the campaign. She offered her services free. Ngayon, nung nanalo ako, out of gratitude, hindi naman ako dadating ng Malacanang, i-appoint ko siya, social media secretary. Utang na loob ko. Binabayaran ko pero sa mga tamang tao. Sinabi sa pag-aaral ng Oxford na bahagi ng online machinery ni Duterte noong kampanya ang volunteer groups, kasama ang kanyang partidong PDP Laban, kanyang social media manager noon na si Nick Gabonada, at mga binayarang netizens. Itinanggi naman ito ng Public Information Committee ng PDP Laban. Sa post ni Ronald Monsayak ng PDP Laban, sinabi niyang hindi nagbayad ng online trolls ang kanilang partido noon at hindi nila ito ginagawa ngayon. Mas gusto raw nilang malaman ang totoong sentimiento ng mga tao sa social media. Wala pang pahayag sa ngayon si Gabonada. Matatandaan lumabas din noon ang mga balita na nakatulong ang pagpapakalat ng fake news ng mga troll sa pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump, bagay na kanya namang itinanggi. Ilang buwan kasunod nito, inanunsyo ng Facebook ang paglalagay nila ng online tools para mapigilan ang pagkalat ng peking news stories. Dito naman sa Pilipinas, may panukala na sa Senado para maparusahan ang sinumang magpapakalat ng fake news. Ang mga mapapatunayan nagkasala, pagmumultahin ng 100,000 hanggang 5 million pesos o makukulong ng hanggang 5 taon. Kung public official ang nagkasala, doble ang ipapataw na parusa. Sandra Aguinaldo, GMA News.